Ang paalala ko lang naman nung nakaraan hanggang ngayon at sa susunod na halalan, unang-una sabi ko nga, yung mga pagkakamali natin as voters, paulit-ulit yon every election. Pumipili tayo kung sino yung sikat, kung sino yung napapatawa tayo, kung sino yung sumasayaw, kumakanta, na-entertain tayo. Hindi na natin tinatanong sa kanila kung ano ba yung mga pangako nila na tinupad nila, na sinabi nila gagawin nila para sa bayan. Pangalawa, political dynasties. Automatic yung boto natin kapag galing sa malaking politika na pamilya. So, dapat baguhin natin yon. Tinatanong dapat natin ang kandidato, yes, you are a Duterte, but ano ba ang abilidad mo, ano ba ang kapasidad mo? Hindi na ako lumayo para wala nang matamaan, dito na lang sa akin personal ang halimbawa. Pangatlo, ano nga ba yung pangatlo? Paulit-ulit yun, hindi ko pa rin memorize hanggang ngayon. Yes. The vote buying na sinasabi ko na dahil pagod na tayo sa mga politiko na paulit-ulit na lang ang sinasabi pero wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang ginagawa natin, sinishortcut natin kung kanino ako nakatanggap ng 200, ng 300, apparently kahapon 500 ang bigayan, kung kanino ako nakatanggap ng 500, ayun na lang iboboto ko, pare-pareho naman sila lang sinasabi. Wala namang mangyayari after elections. So, yun yung mga paalala na kailangan pag-isipan ng mabuti ng mga kababayan natin at kailangan magkaisa tayo, magkaintindihan tayo na baguhin natin yung maling ugali na ito. Ma'am, by my Benedicto of Radyo Pilipinas. Why are you wearing black today? Because these are dark times. These are dark times for the country. Hindi talaga nakakatuwa yung nangyayari sa bayan natin. We would expect na kung merong continuity, ibig sabihin merong continuity ng big build. Merong continuity ng build projects, but apparently we don't see that at all. As an example na lang, wag na tayong lumayo. Meron tayong big ticket projects sa Davao City, di ba? Tulad ng high priority bus system that is going nowhere. Na dapat sana ay nagawa na ngayon para nakikita na ng mga kapitbahay natin dito sa Mindanao na pwede naman palang merong maganda, malinis at mabilis na transport system para for goods and people. So hindi natin nakikita yon. Pero ang pangako noon ay itutuloy yan. Kaya sinasabi ko, time is up. Hindi na pwedeng patahimik na lang. Dapat meron na talagang magsabi na hindi nagagawa ng administrasyon kung ano yung karapat-dapat para sa bayan. Ma'am Gel Brockner, go ahead, sir. Ma'am, nakaboto po ba si FDR dito? At kung hindi po siya nakaboto sa Taguig, ano daw po executive? Kasi pwede po siya bumoto. Hindi siya pwedeng bumoto kasi hindi naman siya nakaregister sa absentee voting. And then, ang pagkakaintindi ko, sinubukan nung lawyers niya na magpaalam sa COMELEC na kung pwede bumoto si dating Pangulong Duterte outside of the absentee voting law. Kasi yun lang yung paraan na pwede siyang magboto but hindi siya nakaregister doon. So, ang pagkakaintindi ko, wala siya. Unfortunately, hindi niya na-exercise yung right to vote niya this time. And I'm sure he is sad about that. Nag-file na po ating kampo po sa jurisdiction naman po. Question po natin ang jurisdiction po. Confident po ba tayo doon? At i-update po ba ang ICC lawyers natin? That is something that the lawyers should answer, yung confidence level nila doon sa kanilang arguments and sa sinubmit nila sa korte. Pero kung ako as an individual, I would say yes, and I hope the judges will listen dahil ito na rin yung posisyon natin noong nag-appeal tayo sa ICC. Posisyon natin as a country. Ito na yon.
Sinabmit na natin itong argument na ito noon when we appealed to the ICC. Pero hindi nila tinake up at hindi nila pinansin. Kaya kung makita ninyo doon sa decision, merong mga dissenting opinion doon. At yung sinight nila na expert, yun din yung expert na kinuha namin to argue jurisdiction this time. And we really hope and pray na makinig yung ICC judges. Karin Beltran, ma'am of RMN News. Hello po, Vicky. Good morning po. Ang dami po na mga supporters na namamalagi sa labas ng bahay ni FTRRT. Ano po masasabi natin sa kanila? In the recent po, VP, may nagsabi po galing sa PNP na fake news daw po yung sinasabing pag-pray. Pero nananatili pa rin po sila sa labas ng bahay ni FTRRT maging sa bahay ni Congressman Pulong. Ano po masasabi natin sa kanila? Message po. Well, unang-una, nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin na patuloy na nagmamahal at sumusuporta at nagdarasal para sa pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi ko, para ma-share namin yung buhay ni Pangulong Duterte. So yun. Nagpapasalamat ako at sinabi ko na buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, dito siya kumain, para dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lived his life dito sa Davao City. Hindi pa siya, busy pa kasi siya sa dami-dami na medyo nadiskaril kasi yung pagnenegosyo niya at lahat-lahat na dahil sa mga pangyayari. But I'm sure papayag yan kasi ano din sa kanya, special din sa kanya yung bahay na yan kasi yun nga, before pa man kinuha, dinukot, kinidnap si dating Pangulong Duterte, ay bumibisita na yung mga tao dyan. Pero sa labas lang sila at standy lang yung nakakasama nila. I suggested kay kanila na buksan na lang para sa mga tao. Ma'am Giselle Umbayo, GMA News Online. Kasi kateki! Yan yung tanong. Hindi mo kasi si Giselle Umbayo ay, po. sorry. Saglit naman magpapun, punas mo na si Vivi kasi may pause. Ma'am, sinabi po ni Attorney Carlo Nograles na madami daw pong legal questions kapag nanalo si former President Rodrigo Duterte at absentee leader siya. Ano po bang possible repercussions? Wala namang legal questions dyan dahil covered yan ng batas natin covered yan ng local government code. Kapag wala ang mayor, automatic ang vice mayor ang nagiging acting mayor. So, walang butas sa batas dyan. Klaro ang ating local government code.